Takot na takot ako na mawala ka na sa akin. I'm really sorry po. Iiwan mo na ba ako? Sasama ka na ba sa nanay mo? Aalis ka na ba rito, Sonyo? Your lolo called Dr. Zambrano here because he wants to check the mental condition of Tita Nerissa. Lolo, ang tagal natin pinag-usapan to! Ni hindi mo binanggit sa akin na ganito pala yung plano mo! Lolo, hindi ko alam kung ano ang gusto mong palabasin, pero hindi baliw ang nanay ko at magaling na ang nanay ko! Mommy, I've got bad news. Hindi sumama si Jenna sa nanay ni Risa niya. Hinayaan lang ni Jenna na umalis ang nanay niya? Yes, Mommy. Kaso hindi rin niya maiwan si Lolo kasi... Masama daw yung pakiramdam nito. Kailangan malaman ni Jenna to. Wala na si Darlene. At malaya na kayo ni Jenna. Jenna? Marami akong gustong sabihin. Hindi ko alam kung ito yung tamang pagkakataon at kung dapat bang... Jenna. Si Inay. Nanay Josefina? Hindi, Benjo. Ang tunay kong ina. Nakita ko na siya. Natagpuan ko na siya, Benjo. Buo na pala ang pamilya mo. Saya ako para sa'yo. Kung alam mo lang, Benjo, hindi ko naman kadali ang sitwasyon. Lolo, bakit di pa kayo natutulog? Galing kayo sa mild heart attack, dapat di kayo nagpupuyat. Hinihintay ko kasi si Jenny. Nag-aalala kasi ako. Gabi-gabi na, wala pa. Saan kaya siya nagpunta? Nag-worry kayo sa kanya, pero siya... Nag-alala ba siya sa inyo? Di ba basta na lang siya umalis? She didn't even care enough na magpaalam sa inyo. Baka naman may mahalaga siyang nilakad. Sandali lang sasagutin ko lang yung tawag. Sige. Inay? Sige ho. Sige po, susunduin ko kayo dyan. Hintayin niyo na lang po ako. Sige po. Bye-bye po. Nasaan man si Jenna ngayon, Lolo? I'm sure kasama niya yung nanay niya. Kaya kung ako sa inyo, Lolo, hindi ko na siya hihintayin. Kasi nagsasayang lang kayo ng oras eh. Ngayong reunited na si Jenna at yung nanay niya. Huwag na po kayong umasa na masasoro niya pa yung apo niyo. Kayo naman kasi, Lolo eh. Masyado niyong iniikot yung mundo niyo kay Jenna. Siya na lang palaging nakikita niyo. Kaya ngayong wala na siya, kayo lang rin ang nasasaktan. Hindi naman titigil ang ikot ng mundo kahit wala na si Jenna eh. Lolo, andito naman ako eh. Yung isa niya pang apo. And I promise you, Lolo, unlike Jenna, hindi kita iiwan. Benjo, pinag-uusapan kayo ng mga tao sa loob. Dahil nakita nila kayo na nag-uusap ni Jenna. Pati na rin si Coach Ferdy nagagalit. Ano itong ginagawa ni Jenna dito? Pare, nakikirami lang yung tao eh. Wala naman kaming ginagawang masama. Andun na ako. Pero pinagdududahan nila kayo, pare. Dahil alam nila, may nakaraan kayong dalawa ni Jenna. At baka daw magkabalikan kayo. Ngayon, pinagchichismisan kayo na kayong dalawa ni Jenna masaya. Habang sila, nakikirami sa pagkamatay ni Darlene. Alam naman hindi totoo yan eh. Pero yun ang sinasabi ni Coach Ferdy sa loob. Na namatay yung anak niya
dahil sa pagliligtas sa kapatid mo at sa pagmamahal niya sa'yo. Tapos ngayon, eto lang tayo gaganti niyo sa kanya? Eh, respeto niyo din burol ng anak niya. At nasan doon delikadesa niyo? Ate Darlene. Ate Darlene. Bebeng? Bebeng! Oh, bakit ka nag-iisa dito? Bakit ka umiiyak? Wala na si Ate Darlene, Ate Jenna. Kundi dahil sa akin, hindi siya mamamatay. Masaya na sana kami. Ako, si Kuya Benjo, tapos si Ate Darlene. Bakit pa nangyari ang ganito, Ate Jenna? Habang buhay na siguro namin siyang maaalala. Hindi namin makakalimutan si Ate Darlene. Buti na lang ho at available pa tong apartment ng kaibigan ko. May mga ilang appliances pa po, kaya hindi po kayo mamamroblema. Ano? Okay na ba dito sa inyo, Inay? Oo naman, anak. Kahit saan basta malayo sa lolo mo. Anak, bakit ba namumugto pa rin yung mata mo? Ho? Naku, baka ano lang ho. Napuwing ho siguro ako. O baka napasukan lang ko ng alikabok. O sige, kukuha ko ng tubig dun sa kusina, ha? Hilamusan mo yan. Mahirap na baka ma-infection. Sandali lang. Magtapat ka sa akin. Kilala kita. Wala kang maililihim sa akin. Tingin mo pa lang, alam ko na may iniisip ka. Anong dahilan? Ba't umiiyak ka, anak? Galing ho ako sa burol ni Darlene. Ano? Burol? Ibig mong sabihin, sumakabilang buhay na si Darlene? Diyos ko, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Yun ang dahilan kung bakit umiiyak ka. Kitang-kita ko kasi kitang-kita ko kung paano hirap na hirap si Benjo. Gusto ko siyang damayan. Gusto kong sabihin sa kanya na nandito lang ako. Gusto kong iparamdam sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero paano ko yun magagawa, Inay? Kung lalo lang ho nagiging komplikado ang sitwasyon namin. Anak, hayaan mo muna si Benjo mapag-isa. Nagluluksa yung tao. Ganun talaga pag may namatay na isang malapit sa atin. Siguro, Inay, tama kayo. Iiwasan ko muna ho si Benjo.
Sige, salamat sa pagpunta. Salamat. Wala na si Jenna? Hindi ko alam pare, bigla ata umalis eh. Hindi man lang nagpaalam sa akin. Pare, huwag kang magagalit sa akin, ha? Sa mga sinasabi ng tao. Pare, alam nating wala na si Darlene. Kaya totoo namang wala nang hahadlang sa pagmamahalan niya ni Jenna, eh. Oo, Weng. Sana ganun na lang kadali yun, eh. Pero paano ko naman magagawa yung gusto ko? Mga tao maasa sa akin sa pagkawala ni Darlene niya. Nung buhay pa siya, gawa niya magsakripisyo para sa kapatid ko. Ngayon, wala na siya. Pagkakataon ko ng alagaan ng mga naiiwan niyang mahal sa buhay. Kahit dun man lang, pare. Makaganti lang ako kay Darlene ng utang na loob. Kaya ano? Titiisin mo yung nararamdaman mo para kay Jenna? Kahit panandalian lang, pare. Kahit di pa naayos to, kailangan ko gawin ito eh. Pero wala ka namang kasalanan sa pagkawala ni Darlene. Hindi ka dapat makonsensya. Alam ko yun, Oweng. Pero hindi ganun ang nararamdaman ko. Hindi ako magiging malaya hanggat dala na mga naiiwan ni Darlene ng bigat ng pagkawala niya. Halika nga dito, anak. Alam mo, anak, ang laki-laki mo na. Hindi ako makapaniwala na ikaw yung sanggol na binubuhat-buhat ko lang noon. Ganda-ganda mo pa. Alam ko rin, anak, na nasanay ka na kay Nanay Josefina mo. Na siya yung lagi mong kasama. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, ngayong nandito na ako, pwede mo rin akong pagsabihan ng problema mo, ha? May pinagdadaanan ka ba, anak? Sige, pwede mo naman sabihin sa akin, eh. Wala ho ito, Inay. Tungkol lang po ito dun sa nangyari dun sa kababata ko noon na naging boyfriend ko ho. Malabo na ho magkabalikan kaming dalawa. Ang dami na rin ho kasing nangyari, eh. Ang dami ko na rin ho pinalipas na pagkakataon. Pero, alam niyo na eh, ako naman talaga ang dapat sisihin sa lahat. Pero anak, pinaglayo pa rin kayo ni Changhi. Tulad ng ginawa niya sa amin ng tatay mo. Paano niyo ko nalaman ang tungkol doon? Nakwento kasi sa akin yan ni Violeta. Kaya nga anak, nagpupursige ako para makuha ka sa lolo mo eh. Dahil ayokong maranasan mo eh. Yung naranasan ko, dapat ikaw malaya kang pipili kung sino ang gusto mong mahalin. Pero Inay, kasi kasalanan ko rin naman yun eh. Nung natagpuan ko ho yung pamilya ko at naging boksingero ho siya, tuluyan na ho kaming nagkalayo ni Benjo. Benjo? Si Benjo Bautista, yung sikat na boksingero, yun ba yung sinasabi mo sa akin, anak? Yung may kapatid na bata, si Bebeng? Oo. Bakit? Magkakilala po ba kayo? Oo, anak. Alam mo ba nung tumakas ako sa ospital? Siya yung tumulong sa akin. Siya yung nagbigay sa akin ng pera para makapunta ng Bicol para mahanap ka. Ako, anak. Kaya lang hindi ko nasabi na ikaw yung anak na hinahanap ko. Kung nalaman niya siguro, mas maaga tayong nagkakilala. Anak, samahan mo kaya ako sa kanya?
Ho? Pero kasi... Sige na, anak. Alam mo, naging mabait sa akin si Benjo. Magpasalamat lang tayo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo nag-uusap ngayon. Baka hindi pa tayo magkasama. Lolo? Lolo? Sonyo? Lolo? Akala ko hindi mo na ako babalikan. Lolo naman eh. Bakit ko naman ho magagawa yun? Naghanap lang ho ako ng matitirhan ni na Inay ni Risa at Nanay Josefina. Kumusta na si Nerissa? Matindi pa rin ba ang galit niya sa akin? Kailan kaya niya ako mapapatawad? Matagal ko nang pinagsisihan ng mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Sonyo, kausapin mo siya. Sabihin mo, patawarin na niya ako. At magsama-sama tayo uli sa ilalim na isang bubong. Yan din naman ho ang gusto ko, Lolo. Pero sa ngayon po muna, hayaan muna natin si Inay. Mas mabuti ho siguro kung lumayo muna siya. Malay mo, Lolo. Isang araw, lumipas din mo yung galit niya. Ikaw lang naman ang inaalala ko, Sonyo. Nangangamba kasi ako na sa tuwing aalis ka rito, baka hindi mo na ako balikan. Lolo, hindi ho mangyayari yun. Gagawa ho ako ng paraan. Magiging maayos din ho ang lahat, Lolo. Jenna, huwag mo sanang iiwan si Harabuchi. You know he needs you right now. Joshua. I know what you're going through right now, Jenna. Right now, Harabuchi needs you more than anything right now. Hindi ko iiwan si Lolo. Sige na, may pupuntahan pa ako eh. Jenna, wait lang. I just want to say na kung ano man nangyari sa atin before, pipilitin kong kalimutan. It's not easy, but I'll try. I just realized how important Harabuchi is to me. Pwede naman tayong maging friends, di ba? Kung okay lang sa'yo. Salamat, Joshua. Benjo, muna na kami. Sige, Kuya Benjo. Okay. Ano nangyari sa'yo na?
Bebeng! Aling Nerissa! Bebeng. Nakikiramay ako, Benjo. Maraming salamat, Aling Nerissa. Pero, paano po nakarating sa inyo yung balita? Sinabi sa akin ng anak ko. Talaga po, Aling Nerissa? Nahanap na niyo yung anak ninyo? Dininig na rin ng Diyos ang dasal ko. Siya po ako para sa inyo. Teka nga po, nasa po siya? Sandali. Ate Jenna, ikaw yung nawawalang anak ni Aling Nerissa? Siya nga ang anak ko. Si Jenny. Benjo, gusto ko sana magpasalamat sa'yo sa ginawa mong pagtulong kay Inay. Maraming salamat, ha. Amo, Jenna, ang inay mo una nagligtas kay Bebeng nung nawala to eh. Kaya lahat ng tulong na ginawa ko para sa inay mo, eh dahil tumanaw lang ako ng utang ng loob. Kasi ako nagtagpo na kayo. Oo nga, Ate Jenna. Mahal na mahal ka ni Aling Nerissa. Sige na, mauna na kami ni Inay. Kaya lang naman kami pumunta dito para makirami at magpasalamat sa'yo. O, Bebeng, naalis na kami, ha? Ba't naman ang bilis ninyo, Ate Jenna? Bebeng, pasensya ka na. Hayaan mo, makikita naman tayo ulit, eh. Tara na, Inay. Sige. Jenna, sandali. Hindi niyo po ba talaga kayang patawarin si Lolo? Paano ko patatawarin ang isang taong nagtangka sa buhay ko? Yung taong naglayo sa ating dalawa? Sabihin mo nga sa akin, ha? Paano? Akala ko naman nga matapang yan ni Risang yan. Hindi naman pala kayang ipagtanggol yung anak mo. Dagdagan pa natin gatong sa kanya para mas lalo siya mag-init. Jenna? Ikaw ba yan? Hindi ka na nadala ni Risa! Sino ka? Kailangan ka ng patahimikin para hindi mo naguluhin si Changhe at ang apo niya!